Oo. No? So, nasa Jinsan pala si Ruby. Right, i-pray natin ating mga young people na sana hindi lang sila active 1 week, 2 weeks, 1 month. No? Sana ang kanilang init ngayon ay tuloy-tuloy hanggang pagdating naman ang next camp. Hindi lang sana ngayon. Okay? So yung mga principle na narinig nila, mga preaching, okay, ma-apply talaga. Totoo yung sabi ni Jinsil, na dapat mag-bloom tayo kay Lord, hindi hindi sa world. Maraming yung people ngayon nag-bloom sa world, no? Sikat eskwelahan, sikat sa kanilang career, pero inactive sa simbahan. So hindi balance. Okay, hindi po masama na mag-bloom ka sa secular, pero dapat sa ating spiritual di natin ma-neglect. Amen? Okay? So, pwede mapasok mamaya yung ating, tawag dito, whiteboard. Okay? But this time, tayo please for our Bible study. Ngayong hapon, Acts chapter 17. Acts 17 please, verse 11. Verse 11, and we pray sa ating mga young people nag-attend ng camp na sana makahanap sila ng mga ministry sa ating church, no? Saan magamit po sila. 17:11. Acts 17:11. Okay, basahin natin please. Verse 11, go. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily whether those things were so. Amen. May the Lord bless the reading of His word. Let's pray po. Panginoon, Father, we thank you ngayong hapon sa cool weather. Salamat din nag-ulan. Salamat, Lord, for allowing us na makabalik, especially ang mga members na umuwi, Lord. And what a privilege muli na kami ay makapag-study ng iyong salita. And it's my prayer na ngayong hapon, i-grant you po ang bawat isa ng inyong wisdom and knowledge and understanding na katulad po, Lord, sa mga Berean believer, maging ready ang aming mind sa pag-search ng scriptures. And aming pong magamit, Lord, na magpapatibay sa aming relasyon sa inyo. At ma-equip kami at hindi kami ma-deceive ng kaaway. Kung kami, Panginoong Diyos, ay equipped with the Word of God, studious kami. And above all, magiging effective kami na Christian sa pag-share ng gospel. Kaya it's my prayer na sana po, Lord, ang aming mga bagay na tinatakil dito, dinidiscuss every Sunday afternoon would really be a big help sa bawat isa sa amin na hindi kami maging ignorant ng salita po ninyo. Ay sa halip, Lord, ay very well-versed kami at Lord, maging strong Christian kami. That's why, help us na always po kami, Panginoon Diyos, magbasa ng Bible. Dili lamang kami dependent dito sa church na mag-open ng Bible kahit sa aming mga bahay. May Bible devotional kami. Meron kaming Bible reading. Hindi man namin lahat, Lord, maunawaan instantly, overnight, but little by little, Panginoon, ay amin po itong maintindihan sa pamagitan po ng pag-study. And help us na magkaroon kami ng proper understanding, proper na pag-interpret ng Bible, na hindi po private interpretation, hindi interpretation ng tao, kundi interpretation na galing sa Diyos and guided with the Holy Spirit. Kasi hindi namin ito maintindihan ang mga spiritual things, Lord, kung walang Holy Spirit, na siya po magtuturo, mag-enlighten, mag-illumine sa aming hearts at aming mind. Hindi namin ma-enjoy ang Bible kung wala ang Holy Spirit na magturo sa amin. Kaya ngayong hapon, buksan, Lord, aming mga isipan, help us na willing kaming mag-learn, willing kami sa mga new teachings. Lord, hindi ito bago. Kulang lang kami sa study. Matagal na ito, Lord, na principle sa Bible. That's why, help us, Lord, na kami po ay, Lord, may tender heart
na willing matuto sa inyong salita. Maraming salamat, and this we ask and pray in Christ's name. Amen and amen. All right. Okay, once again, good afternoon. And, all right, mag-proceed tayo sa ating pag-continue po ng tinatawag po nating dispensational study, rightly dividing the word of truth. So when we say dispensational study, maraming dispensation sa Bible. Pero studyhan natin ang Bible in a dispensation way. No, pag sinabing dispensation, may period of time. Because we know na ang Bible ay may mga period of time. Okay? May mga period ng Panginoong Diyos nag-deal sa mga tao in a certain way. For example, there were times na nag-deal ang Panginoong Diyos sa tao by law. No, gi-rule niya ang kanyang mga tao by law. Okay? Batas ang umiiral. Okay? In Old Testament. And meron ding dispensation na kung saan ang nag-rule ang Panginoong Diyos by grace, which is ngayon. No? Kung istadihan mo ang Bible, there is a dispensation of innocence. There is dispensation of government, human government. There is dispensation na kung saan gidil ng Panginoong Diyos by patriarchs. Wala pa ang law. Patriarchs, mga patriarchs sa Bible, mga tatay sa Bible, sila yung mga binigyan ng Panginoong Diyos na mag-lead sa kanilang mga tao. We have Abraham, we have Jacob, we have Isaac. Wala pa ang law. Hindi pa na-establish ang covenant of Israel. So, those period, mga patriarch, no, ginadil ng Panginoong Diyos, nakipag-usap siya through mga patriarchs. And then dumating yung covenant through Moses, and then ngayon sa ating time, which is the dispensation of the grace of God. Amen? And this is the only dispensation, Brad, na talagang biyaya ang nag-rule, hindi law. Grace of God ang nag-rule. Kaya sa lahat na dispensation, ang time will come, i-restore ang dispensation of law. Okay? Batas na naman, mga kapatid. Okay? Dispensation of works. And that will happen during sa tribulation, na hindi na grace ang umiiral doon. Ang salvation, hindi na grace. That is good works. Kaya, this dispensation of Christianity sa ating panahon, ito yung pinaka-blessed tayo. Kasi walang good works na halo ang kaligtasan. Purely by the grace of God. Purely, walang gagawin. The only response sa grace is by believing. Kasi grace, kung haluan daw natin ng works, it's no more grace. Tapos ang works, pag haluan mo ng works or ng grace, it is no more works. Kaya ang grace is grace, work is work. Kaya we are so blessed, mga kapatid, na tayo po ay napapaloob, no? Na-covered tayo in this dispensation of the grace of God. Now, okay, may mga, paano tayo mag-study ng Bible? Basic, mga kapatid, no? Hindi ko pala na, Brother Jonathan, pakikuha yung ating, Brad, whiteboard marker doon sa office, please. Now, kahit di ka na mag-study ng Bible school o Bible college, pag-interpret ng Bible, meron ng principle na susundin. Number 1, who wrote it? Dapat, studyhan natin sinong writer. Sinong sumulat dito? Importante yan siya na principle sa pag-interpret ng Bible. Na dapat intindihin natin, suriin natin, i-check natin sino ang writer. Who wrote it? No. Pag sinabing Chronicles, sino ang writer? Oh. So, gabasa lang tayo, pero sino bang writer? Oh. Ganon. Kings. First, Second Kings, sino ang writer? Kasi may mga book sa Bible na hindi directly ang writer. No? Sila ang nagsulat, iba ang nagsulat, pero ibang nakapangalan. Hindi ka... Okay, thank you. Unlike doon kay Peter, automatic si Peter. Pag sinabing si John, automatic si John yan ang writer. Pero hindi lahat book sa Bible nakapangalan sa kanila. For example, Chronicles. Example, yung Kings. First, Second Samuel. Samuel, automatic Samuel yan. Deuteronomy, hindi nakapangalan yan. Okay? Ganon. Judges, sino ang writer? So, dapat alamin natin.
And by the way, the first book of the Bible, ang writer walang iba si Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So writer si Moses, hindi lang siya great leader of Israel, but siya po yung sumulat. No? Gisulat, girecord sa kanya. Siya ang inatasan ng Panginoong Diyos. From Genesis, ma-record ang Bible. Ma-record po ang account. Okay? Kaya, principle number 1 sa pag-interpret ng Bible is who wrote it. No, sino ba? Sino ang writer? Alamin natin. Okay? Alamin natin ang Book of Psalm. No. Sinong writer? Actually, 3 brad or 4 ang writer diyan. May Solomon, may Moses, may David, and Asaph. Amen. Mga ano. So, may mga chapters diyan na iba, chapter 90, I think that is kay Moses. Oh. So, katulad niyan. So, alamin natin para hindi tayo ma-confuse na sino ba. Alright? Who wrote it? Then, pangalawang principle, alamin natin sino ang writer. Pangalawa, second principle sa pag-study ng Bible. Okay? When was it written? When was it written? Yon. Ibig sabihin, kailan ba sinulat? Kailan nasulat? Okay. Yung period of time, 60 AD, 80 AD, oh, ano ba yan? BC ba yan? BCE ba yan? Oh, yon. So, dapat alam natin, okay, ang Bible. Actually, ang pinaka-oldest book, walang iba, is Job. Na nasulat, mga kapatid. Okay? Job, Book of Job. Okay, next, principle number 3. Whom was it written to? Whom was it written to? Anong ibig sabihin? Kanino sinulat? Alright. Kanino gi-address? Sino ang recipient? Okay. Katulad po niyan, Corinthians. So, of course, nagsulat si Paul ang writer, address sa mga Corinthians. Okay. Corinthians. Philippians, mga tao sa Philippi. Thessalonians, mga tao sa city of Thessalonica. Colossians, mga tao sa Colossae. Philippians, Ephesians, mga tao sa Ephesus. So, ang tawag sa kanila, kung anong lugar nila, nakapangalan sa kanila. Philippian believers, Colossian believers. So, sinulatan sila ni Paul. That is general letter. Meron din po tayong personal letter. Direct sa tao, siya lang po yung receiver. Okay, katulad Philemon. Automatic si Philemon lang sinulatan, hindi po general. Okay, Timothy, direct lang kay Timothy. Personal kay Timothy, 1st, 2nd Timothy. And then Titus. So, ang tawag doon is personal letter or pastoral letter. Okay? So, dapat ganon. And then, when it comes to Old Testament, gidivide po yan. Okay? Alam siguro ito ng ating mga Bible student. Meron tayong tinatawag na major prophets. Okay? Major prophets. And of course, meron tayong minor prophets. So, pag sinabing mong major prophets, Jeremiah, Isaiah, Daniel, Ezekiel. Yan mga major prophets. Minor, Hosea, Malachi, Joel, Amos, so on and so forth. Okay? And then, ang Bible, gidivide naman yan. Okay? Historical. Historical books. May mga books of history. Alright? Historical books. Okay? Meron din prophetic books. Later on na natin yan i-discuss. Okay? So, proceed tayo. So, tandaan natin, whom, principle number 3, whom it was written to. Kanino isulat. And, lastly, what is the passage about?
What is the passage about? Okay. Ano yung tinutukoy niya? Ang thought niya, ang message niya, ang context, no, pinaka-context, pinaka-thought, pinaka-idea doon po sa na isinulat, no? Isinulat. So tandaan natin, i-analyze natin. Okay? Ano bang pinag-uusapan? Ano bang i-discuss nila dito? Okay? Example, sa Romans chapter 10, it's all about Israel, no? Yung desire ni Paul. Alright? So, yan po, no? Ang principle sa who wrote it, writer, when was it written, kailan nasulat? Kaya nung nagdebate po si R.E. Fuentes at si Gitgano, Father Darwin Gitgano, ang pinag-usapan nila, kailan na-canonize ang Bible, sinong nag-compile ng Bible. Yun ang kanilang diskusyon. Oo. Ano nila nga si Father Damaso sa 405 AD. So, ang sabi doon ni, bago nag-405, namatay na si Damaso, 300 plus pa lang, patay na. So, di pwede na 405 na compile ang Bible, kay patay na si Father Damaso. Yun ang kanilang argument. Di matanggap ng Katolik na, na nabali yung kanyang argument ng Father Gitgano, na before pa sa 405, wala, napatay na. So, di pwedeng siya mag-compile sa Bible, kaya patay na yung, nila nga si Bishop o sino yung gi-consider nila, gi-acknowledge nila nga nag-compile daw sa Bible. Okay? So, yan po, importante. And then, whom it was written to, kanino sinulat, and ano yung pinaka-context niya. Alright, now, few weeks ago, so, meron tayong way of, pag-study ng Bible, yung tinatawag dispensational approach. Like I said, pag sinabi mong dispensation, certain period of time, na kung saan ang Panginoong Diyos nag-deal sa kanyang mga tao. So, ating i-analyze, magkaroon tayo ng comparative study. Okay? Alright. So, ang ating boundary, ang ating pinaka-boundary dito is cross. Cross. Okay. So, ang pinaka-guide natin sa pag-interpret sa Bible, madali lang. Okay? Mula dito, papunta dito, sa cross, covered yan ng Old Testament. Amen? Mula dito, papunta dito, automatic po yan, before the death of Christ, automatic that is part of the Old Testament. Meaning that is part of the dispensation of the law. Okay? Na mula naman after the death of Christ, after dito sa cross, mula dito papunta dito, that is New Testament. Okay? Which is the dispensation of grace. Or, hindi naman forever yung grace. Ang grace, after lang yan. Mag-stop yan siya sa, dito lang yan. Ang grace, hanggang rapture lang yan. May period of time na masarado yung period of grace. Kasi after sa rapture, wala nang grace, sirado na. Tribulation period na naman dito, si Antichrist na naman. Wala nang grace doon, di ka na, ang salvation, hindi na by gospel. Hindi na believing the gospel, the death, burial, and resurrection. Hindi na po. So, but after the death of Christ, New Testament, grace period. Mag-stop siya until rapture. Okay? Now, bigyan lang natin ng comparison. Alright? Law versus grace. Okay? In the Old Testament, ating makita, mga kapatid, number one, okay, losing the Spirit of God. Losing the Spirit of God.
Anong ibig sabihin? Ang Holy Spirit, hindi permanent. Hindi siya eternally nag-dwell. Okay? Now, let me give you verses. Alright. Okay, 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13. Alright. Basahin po natin dito. This is the time during ni King Solomon. First Samuel 16, verse number 13. Ito si David, gi-anoint ito si David. Verse 13, 1 Samuel 16:13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit, take note capital, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Nakita nyo ang kaibahan? Nung gi-anoint si David na maging next na hari sa Israel, kapalit ni King Saul, dumating ang Holy Spirit. Pumasok ang Holy Spirit kay David, hindi pa siya king dito. Samantala, verse 14, umalis naman yung Spirit of the Lord kay Saul. Alright? So, may umalis, may umalis yung Holy Spirit, tapos may dumating. So, dito natin makita na ang Holy Spirit, that time, hindi po siya, nag-stay sa in and out sa tao. Pwede ka may spirit ngayon, tapos mawala naman. Depende sa yung, maybe it could be, depende sa performance mo o relationship mo kay Lord. Status ng relationship mo kay Lord. Okay, ano pa? Psalm 51 verse 10. Psalm 51. Tingnan nyo po. Ito naman si David after siya nagkaroon ng kasalanan kay Bathsheba. Psalm 51 verse number 10. Alright, 51 verse 10. Verse number 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Alright, nagbeg siya sa Panginoon na linisin ang kanyang puso. Tapos, ang sabi pa niya, i-renew ang right spirit sa kanya. Okay? So, yun po yung prayer ni David. So, may takot siya. Nangamba si David na baka mawala yung Holy Spirit. Nag-worry siya, baka alis ang Spirit sa kanya. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, yun yung prayer ni David. So, kung nandiyan yung Holy Spirit, di na siya dapat, kung steady ang Holy Spirit, di niya na kailangang mag-pray. Di niya kailangang mag-beg kay Lord na renew a right spirit within me. That's why, ito yung makita natin. Okay? Now, sa ating New Testament, sa ating period ngayon, in the dispensation of grace, ano po ang kaibahan? Alright. We are, we are sealed. We are sealed by the Spirit. We are sealed by the Spirit of God. We are sealed by the Spirit of God until, the day of redemption. Alright. Ephesians 1:13. Tingnan nyo po, ano tayo? Sa Ephesians 1:13. Ephesians chapter 1 verse 13.
chapter 1, verse 13, in whom we also trusted, after that ye heard the word of truth. Take note, after ka nakapakinig ng salita ng word of God, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, what? Anong sunod? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Okay. O, ano ang sequence? Okay. Heard. Tapos, trusted. Tapos, meron pang believe. And last, you were sealed. Okay? So, yun yung, sequence ng salvation. You heard the word of truth, the gospel of salvation. After ka nakapakinig, nag-trust ka, nag-believe ka pa. After ka nag-believe, the result, you were sealed with the Spirit. Amen? Hindi lang, sabi nga, hanggang nag-believe ka lang, na-save ka na, gisealed ka pa. Meaning, ang salvation mo is talagang silyado. Very secured, mga kapatid. Until when? Until one day, until 1 week, until 1 year, no. Until the day of redemption. Ang tanong, kailan itong redemption? Until rapture. Until rapture. So, promise ng Panginoong Diyos na silyado tayo. That's why sabi ni Paul sa book of chapter 8 ng Romans, neither no one can separate us from the love of Christ. Neither death nor heights, ano pa yun? Okay? Angels or principalities could separate us from the love of God. Oh? Kaya kasi sealed ka na eh. Kaya huwag na tayo buyag. Ay, buyag. Pastor, buyag. Hindi na tayo. May mga Christian pa na marinig tayo. Puwira usog. Pero puwira usog. May usog-usog, may pausog-usog ka pa. Wala na yan. Silyado ka na nga eh. Nag-sealed ka na ng Panginoong Diyos. Wala na panghalit sa'yo. Wala na makadamage sa'yo. Walang sino man. Sabi ng Panginoon, until the day of redemption, ang ating kaluluwa, ang salvation mo, gisecure ni Lord. Possible ang ating katawan, mabiktima, mamatay tayo physically, but your salvation has been secured in the presence of God. Amen. That's why we are so glad. Hindi na siya in and out, gisilyuhan na gani. Andyan na yung tatak, so di na yan siya mawala. Magkasala ka man o hindi, yung iba, sabi kung mag-backslide ka, mawala yung salvation mo. Kaya, sorry sa mga may Pentecostal ha, may background Pentecostal, may prayer, may song sila, Come, Holy Spirit, I need you. Uy, gapray pa. Gapanawag pa sa Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Uy, kaluoy man nga sige panawag sa Holy Spirit. Uy mo na intindihan na sa salvation, gitatakan ka na. Andyan na yan. Ano man, pangayoon mo hindi, automatic andyan yan, ibibigay ni Lord because that is instant blood experience the moment of your salvation. Di mo nabalaan, pero promise ni Lord, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya di na tayo magayo nga Holy Spirit. Amen? Automatic po yan, kapatid. No? Nandyan, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Alright, Ephesians 4:30. Ephesians 4:30. Okay, andyan pa. So ito yung kaibahan, mga kapatid. Ephesians 4:30. Chapter 4, verse number 30. Okay. I-connect nyo po yan sa 1:13 kanina kay ano ito. Parallel verse niya. Alright. Verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Whereby, hindi lang natin i-grieve. Ang Holy Spirit, pag nagkasala tayo at sinusunod natin yung ating laman, mag-grieve siya. Pero di siya aalis. Mag-grieve lang siya, kay person man siya. May will ang Holy Spirit. May mind ang Holy Spirit. May emotion ang Holy Spirit. Kasi person siya. Kaya sabi, grieve not. Huwag mong i-grieve mo. Magsubo siya or ano. So, ang deliberate natin na paggawa ng kasalanan will cause the Holy Spirit na mag-grieve siya. Pero praise the Lord,
we are sealed unto the day of redemption. Amen. Kaya iba po, no? Sa Old Testament, ang Holy Spirit, the Spirit of God, in and out. Pwede siyang aalis sa iyo. Kay Saul, umalis yung Holy Spirit. Si David, nung nagkasala siya, nag-pray siya na sana hindi aalis yung Holy Spirit. Whereas dito po, sa ating panahon ngayon, gisealed tayo, permanent. No? Permanent na yung Holy Spirit. Okay, so makita po natin yung big difference. Amen? Big difference, makita natin, kapatid. Ano ang implication sa sealing? Pag mayroong seal. Okay, sealing. Ano ang kanyang, Number 1, speaks about ownership. Pag nakatatak na yan, ibig sabihin may nagmamay-ari. Yung karabaw namin nung una, dalhin sa barangay, tapos may ibaga, Brad, tapos lagyan ng credential. Gawa ng credential. Itong kalabaw, baka na ito pag may-ari ni Mr. Juan de la Cruz. So, ibig sabihin, pag may tatak, may may-ari. So, ikaw, kay may Holy Spirit ka na, pag mamay-ari ka na ni Lord. Hindi ka na kay Satan, hindi ka na kaninong creature, kay God ka na. Okay? Ownership ka, position ka ng Panginoong Diyos. Property ka na ni Lord. Okay? So, tandaan natin. Number 2, pag sinabing nakasealed na, ano pa? Anong ibig sabihin? Okay? Speaks about finished product or finish transaction. Kabantay mo, mga documents, tatakan, notarize. Ibig sabihin, tapos na. Tapos na transaction. Finish na, wala ka na idagdag. Notarize, pirmahan ng abogado, tapos ang transaksyon. Okay? So, yan ang ibig sabihin. Ang ating salvation, the moment na save tayo, binigyan ka ng Holy Spirit, natapos na ang salvation mo. May nagtrabaho na para sa iyo. Hello, amen? Praise the Lord, mga kapatid. And of course, it speaks about next, destination. Kabantay mo yung ori pa ba? Yung traditional pa nung oras, sobre. No? Punta ka post office, ihulog mo, tapos tatakan. Tapos ang post office, lagyan, receive. Meron silang receive. Ibig sabihin na itong sulat na ito, kung andun yung recipient, yung receiver, matatanggap niya yung sulat. Kasi na-receive na. Itatakan ng receive. So, transaction. Tayo, meron tayong proper destination. Nung tayo na-save, ang ating destination is heaven-bound. Amen. Okay, next. Okay, pangalawa. Okay. Next is, na ating makita dito, in the Old Testament time, yan. Baptism is requirement for salvation. Kailangan mabaptize ka, part ng Old Testament, kailangan kang mabaptize para masave. Kung di ka masave, di ka mabaptize, hindi ka masave, mga kapatid. Kaya, merong verse sa Bible, okay? Sige. Acts 2:38. Acts 2:38. Essential po ito. Sa preaching ni Peter, kasama ang baptism. At tingnan nyo, mga kapatid. Para magkaroon kayo ng Holy Spirit, para magkaroon ka ng Holy Spirit of God. Tingnan nyo po. Verse 38, Acts 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ. For what? The remissions. Tingnan nyo, tandaan nyo, para mapatawad kayo sa inyong kasalanan. Tapos, ang baptism nila nung una is in Jesus' name. So, dapat mabaptize sila in Jesus' name.
Tapos, for the remission of sins, and that's the time ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, kung hindi mo ito alam, at wala kang idea nito, kaya sa mga born again, Pentecostal, okay, kung natatanda nyo, manotice nyo po, requirement talaga sa kanila ang baptism. Ginaano talaga na kailangan ka mabaptize. It's not enough na mag-believe ka lang. Ephesians 2:8. Kailangan ka mabaptize kasi nandun sa Bible. Totoo naman. Nasa Bible talaga. Oh, dito, Brad. Para mapatawad ka, remission of sins, you need to be baptized. Tapos, in Jesus' name. Meron pa. Mark 16:16. Tingnan nyo po. Oh, Acts 16:16. Oh, himayin natin ito kasi pag maka-encounter kayo ng Pentecostal, anong isagot ninyo? Ay nasa Bible man, paano natin sasagutin ito? Magsabi tayo, salvation is by faith alone. Meron maning verse. Sabi dito, Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, maligtas. But he that believeth not shall be damned. Paano yan natin i-reconcile? Siya nga magtuo kag magpabautismo maluwas. Apang siya nga wala nagatuo pagahukman. Yan ang ginatindugan. So ngayon, pag di ka magpabaptize, di ka masave. Kaya sabihin nila, tingnan nyo, di ba, kasama ang baptism, may verse sa Bible, mutuo kang mapabautismo para maligtas. Ngayon, mali pala yung turo ng pastor namin. Nga pagtuo lang, maluwas ka, di na ito insakto. Ang sakto gali nga kaluwasan, mutuog yun, kang magpabautismo. Ang baptis, galungo-lungo. Galungo. Ano man? So, dito papasok yung rightly dividing the word of truth. Now, take note, sabi doon mga kapatid, mula dito, madali lang. Tandaan natin, ang dividing natin dito lang, cross. Mula dito hanggang dito, part of the law. So meaning, before the cross, kasama sa salvation ang baptism. Essential sa baptism, sa salvation, ang baptism, kailangan ka mabaptize. Dito sa time ni Mark, kailangan believe and baptize. Si Peter, doon sa Acts, kasi ang Acts, mayroong tinatawag, Brad, transition period. Transition period. Hindi pag-automatic, after the cross, nag-shift ka agad sa grace. Dito may portion pa nga lupa until nag-diminish. Ang mga nakita nyo, chapter 4, anong story sa chapter 4? May nangupit si Sapphira, Ananias, and Sapphira. At chapter 5. Chapter 5, I think. Sa book of Acts. Tapos, nung hindi nila, yung commitment nila, di nila binigay lahat, pinatay sila ng Holy Ghost. So, nandun pa yung mga miracles. Naga-active pa ba? Nandun pa. Until such time, nagadahan-dahan po siya diminish, na purely nag-shift na siya into grace. Into grace. So, later on, i-discuss pa po natin yan, mga kapatid. Okay? So, dito po, part po ng Now, tingnan natin, dito po sa New Testament, ano ang baptism? Sa Gospel of Grace, ano ang baptism? Tingnan, sige, basahin natin. Romans chapter number 6. Romans, or Colossians first. Colossians 2:11 and 12. Colossians. Colossians chapter 2 verse 11. Colossians 2:11. 2:11. In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, meaning spiritual circumcision, without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So, sino ang nag-circumcise? Si Christ. Hindi flesh, but spiritual circumcision. Verse 12, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him,
through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. So take note the word, buried with him in baptism. Romans chapter 6. Another verse, Romans chapter 6. All right. Romans chapter 6. Verse number 3. Verse number 3. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ? Were baptized into his death. Verse 4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his what? Resurrection. Verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth, what? We should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Alright. So dito po, mga kapatid, ayon sa ating binasa, ang baptism, hindi na po essential for salvation. But baptism, okay, is a picture, okay, of our salvation. Okay? Or gospel. Gospel. Dito, essential siya. Requirement siya. Kailangan ka magpabaptize para ma-save. Kailangan ka magpabaptize para ma-receive mo ang Holy Ghost. Samantala, dito, ang baptism is a picture. Picture, symbolic. Symbol sa ano, pastor? Symbol sa gospel. Ano ang gospel? DBR. DBR. Death, burial, resurrection. Kaya, pictorial yan. Pag nabaptize ka, namatay ka. Tapos, picture yan, gilibing ka. Kaya ang baptism, libing, lublob, dapat matabunan. And then, pag ahon mo, picture ng resurrection kasama kay Kristo. So, nung gibaptize ka, katulad kay Kristo, gilibing ka. Katulad kay Kristo, namatay ka. Katulad kay Kristo, gilibing ka. At katulad kay Kristo, na-resurrect ka in the newness of life. Amen? So, hindi ito requirement para masibat picture, symbolic of gospel. Kaya paano mo siya? Ibig sabihin, pastor, pag di ako napabaptize, save ako? Yes, kasi hindi requirements para masave. Unlike dito, requirements para masave. Dito, depende yan, optional. Save ka, pero disobedient ka lang. Pwede ka hindi magpabaptize. Kaya whether babaptize ka o hindi, save ka man. Kaya hindi man niya kasama, kay gospel man lang ito, believing the gospel. Okay, so dapat maintindihan natin, kapatid, dito, after dito, wala na, di na required ang baptism. Before, requirements. After dito, wala na. Kaya may mga extreme din na simbahan, wala nag-baptize. May simbahan ngayon, Ma'am Joy, wala na rin ga-baptize. Kasi, hindi man requirement para pero ako, di ako agree doon. Di din ako agree na wala nang baptism. Paano mo ma-picture ang gospel kung walang baptism? Kasi pictorial nga ito, ordinance. Ordinance. Ang ordinance, picture sa gospel. Ang Lord's Supper, picture sa gospel. The wine, picture sa blood of Christ. The bread, picture sa broken body of Christ. Baptism is picture of the gospel. Kaya, importante din mabaptize tayo. Yes, pwede ka ma-save kahit wala ka na-baptize, pero di mo ma-picture out, hindi mo na-symbolize o naipakita ang gospel, mga kapatid. Okay, so, tandaan natin, anong sagot? Pag may Pentecostal, No.
Kasi ang baptism kasama sa good works. Oo. Believe and be baptized. Before the cross, kapatid, requirement yan. Pero ngayon, ang sagot dyan, Brad, sa dispensation of grace natin, wala kang makitang verse na nagsabi, magpabaptize ka para masave. After the death of Christ. Except kay Peter, yung chapter 2. Kasi nga, nag-shift pa rin siya, from law to grace. Hindi automatic na from law, automatic nag-shift siya sa grace, automatic na wala na yung mga miracles and signs. Meron pa certain period of time. In fact, chapter 4, may mga miracles pa dyan, may mga wonders pa dyan, until chapter 8, mga kapatid, until dahan-dahan, nawala na yung mga miracles. Nakita nyo na si Peter, nang pumunta sa doon, tapos nadaanan lang ng shadow, lahat na may mga sakit, gumaling. Oh, nadaanan lang ng shadow ni Peter. Nagpunta siya sa temple, tapos pagdaan niya, maraming mga sakit na kahilira. Pagdaan ni Peter, lahat na anuhan ng shadow niya, gumaling sa kanilang sakit. Ganon katindi. So meron pa yun naka-record sa Acts, pero sa time ni Paul, wala ng signs and wonders. Nag-diminish na kasi purely grace na. Alright, so dapat maliwanag po yan sa atin, mga kapatid. Na hindi po automatic pagdating sa Acts, grace na lahat, wala po. Okay? Alright, next. Ano pa? Ating makita, mga kapatid. Okay? Okay, grace, number 3. Grace needed to be found. Okay, dito, sa Old Testament, ang grace hindi po available sa lahat. May mga certain people lang sa Bible na binigyan, limited lang po sila, nakatanggap ng grace. Alright, sige po. Tingnan po natin dito, mga kapatid. Okay, Genesis 6:8. Genesis 6:8. Genesis chapter 6, verse number 8. So tama po yon yung mga Pentecostal, pag sinabi, pinanindigan nila itong verse na ito na kasamang salvation. Sabihin natin, Brad, hindi ako tutol dyan. Tama po yan. Pero ang tanong, sa panahon ba yan natin applicable? So doon po natin. Okay, prior po yan sa kamatayan ni Jesus Christ. Okay. Yon. Genesis chapter 6. Sino itong unang tao na kasumpong ng grace? But Noah found grace in the eyes of the Lord. Anong pangalan sa asawa ni Noah? Si Grace. Nakita niya si Grace? Nasumpungan niya si Grace. So, ang asawa ni Noah, ang pangalan si Grace. Si Gracia. But Noah found grace in the eyes of the Lord. No, mga kapatid. Biyaya lang, hindi Baka maniwala kayo, grace baka magpati ka mo. Gali, pastor, subong na ko nakabati nga asawa gali ni Noah, si Grace gali pangalan. Okay, ano na yun? Okay, biyaya, no? Grace ng Panginoon. So ito po ay special dealing ng Panginoon. Okay, sa certain people, hindi lahat. Okay? But Noah found grace sa kadami-dami po ng mga tao sa time ni Noah, siya lang po yung binigyan ng Panginoong Diyos ng biyaya. Grace, no? Favor. Okay. What else? Okay. 19:19. Genesis 19:19. Kanina si Noah. Ito naman. Okay, verse 19. 19:19. Ready, go. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed unto me in saving my life, and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die. Alright, sino kaya ito? Walang iba, si Lot. Verse 18. Andiyan, si Lot po yan. So, si Lot din, inanuhan siya ng grace ng Panginoong Diyos.
Despite sa kanyang paglayo sa Panginoong Diyos, no, pa rin siya, gi-preserve pa rin siya ng Panginoon. O kahit lumayo po siya, gi-preserve pa rin siya ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay? So, si Noah, si Lot, and then, Exodus 33. Exodus 33. Exodus 33. All right. Exodus 33, 12 and 13. 12 and 13. And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up these people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Okay? So Noah, okay, Lot, at Moses. Okay? Yun ang binigyan po ng grace ng Panginoon Diyos. Pinakitaan po ng grace ng Panginoon. Back in the Old Testament. So marami pang iba, pero yun lang several people na found grace in the eyes of the Lord. Nakakita po sila ng grace. So limited lang po. No? Limited lang ang grace sa ilang mga tao back in the Old Testament. Okay, now, in New Testament, Romans 5:20. Tingnan niyo po. Romans chapter 5, verse 20. Sa ating dispensation ngayon, tingnan nyo, anong sabi ni Paul? 5:20. Chapter 5, verse 20. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Alright? So dito, mga kapatid, no, aboundeth. Sa ating period ngayon, wala. Nag-uumapaw yung biyaya ng Panginoong Diyos. Amen? Sobra-sobra yung biyaya ng Panginoong Diyos, kaya minsan i-abuse na ng mga tao eh. Ay, justified na pala ako, forgiven na pala ako. Yun ang minsan ang reason ng tao. Okay, I am sealed na pala ako. No, mga kapatid. No? So, ang grace ng Panginoong Diyos, grabe, no? Sobra-sobra, biyaya. So, ang grace ng Panginoon sa Old Testament, limited lang. Pero dito sa New Testament, sa lahat ng tao pwedeng makaabel. Kaya ang salvation nga para sa lahat. Okay? Para sa lahat na. By grace. No? By grace. Alright. So yan po ang kaibahan. Aboundeth. Kung gaano daw ang kasalanan, nag-abound. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, grace did much more abound. Okay? But where sin abounded, grace did much more abound. Okay? Mas higit pa. Ang biyaya mas higit pa. Hindi pwedeng ma-overpower po siya ng kasalanan. Okay? Mas higit pa ang biyaya ng Panginoon. Okay? Next, mga kapatid. Diyan pa tayo? Okay, may oras pa. Sa Old Testament, okay, sa Old Testament, ano ang kasalanan? Covered. Sins covered. Sins covered. Tinakpan ang ating kasalanan, ang sa kasalanan ng tao. Psalm 32 verse 1. Tingnan niyo po. Okay? Psalm chapter 32 verse 1.
Psalm chapter 32, verse 1. Psalm 32, verse 1. Blessed is he whose transgressions is what? Forgiven. Whose sin is covered. So sabi po ni David, na bless ang sinuman o ang isang tao na ang kanyang kasalanan pagsalangsang pinatawad at ang kanyang kasalanan ay tinakpan. Sin covered. So dito po, gikoveran ang ating kasalanan, ng kasalanan ng tao. Hebrews chapter 10, verse 4. Tandaan niyo po yan? Okay, pwede niyo ilagay ang parallel verse niyan. Ilagay niyo po Hebrews chapter 10, verse 4. Hebrews chapter 10, verse 4. Hebrews chapter 10, verse number 4. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. So sa Old Testament, mapatawad sila, makover ang kanilang kasalanan sa pamagitan ng blood, dugo ng mga baka. For the blood of bulls and goats should take away sins. Yun ang magpatawad, maglinis sa kanila through the blood of animals, human sacrifice. Animal sacrifice, mga kapatid. Okay, ano pa? Chapter 9, verse 22. Atras lang konti. Verse 22. And almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Kaya nga, dito, kailangan talaga sila mag-offer ng animals. Okay? Blood of animals para po mapatawad ang kanilang kasalanan. Kasi pag wala silang i-offer, wala. Di sila malinis, di sila mapatawad, di sila ma-cleansed, hindi ma-covered ang kanilang kasalanan. That's why, back in Old Testament, kailangan nila mag-shed ng blood, magpaagas ng dugo, magpadanak ng dugo. Why? Because the Bible says, for without shedding of blood is no remission of sin. Now, sa grace period, dito covered. Gitakpan ang kasalanan ng tao. At pag nag-offer ka ng blood of animals, baka, kambing, sheep, mapatawad ka. Ngayon, tanong, sa panahon natin, ano? Okay, ano na kaya? Covered? Sa Old Testament, sa grace. Okay. Ito ang kaibahan. Yan. Amen? Sin, remove. Dito, gikubiran lang. Pero dito, gi-remove. Iba ang cover, iba ang remove. Tama? Iba, magkaiba ang gikubiran. Ang gikubiran, possible, andyan lang yan, natakpan lang. Pero hindi nawala. Ito, gitanggal, gikuha, gitake away. Amen? Hindi lang ang kasalanan. Andyan pa, kundi gikuha ang kasalanan. Iyon ang kaibahan sa ating panahon ngayon. Okay? So, tingnan natin mga kapatid. Ang John 1:29. Okay, anong sabi ni John the Baptist? John, anong sabi niya? During sa kanyang preaching about kay Jesus Christ. John 1:29. John 1:29. John 1:29. 29. The next day John saith, Jesus, coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Okay, so iba yung i-take away.
Gikuha ang kasalanan mo. Siya mismo nagkuha, hindi lang gikuberan. Pero gikuha talaga, tinanggal, mga kapatid. So si John, gideclare niya, Jesus Christ is the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Yung kanina, yung balls kapatid, pag nag-ihaw sila ng baka, temporary lang yun, mapatawad sila. Pero the next day, andyan naman yung kasalanan. Sa atin ngayon, in the period sa grace, justification. Merong gi-justify ka na ni Lord. Ang righteousness ni Lord, gi-impute sa'yo. At yung righteousness mo, hindi mo yan sarili. Galing kay Lord yon. Amen? Dahil nag-believe ka sa gospel. At yung righteousness na yon, hindi lang yon positionally for 1 day or 1 year. That is positionally sa entire mo na Christian life. Positionally, sa harap ni Lord, you are what? Justified. You are forgiven. Through justification, gi-forgive ka your past sins, gi-forgive ka ngayon, and even your future sin because of the blood of Christ. Amen. So yun po mga kapatid ang kaibahan. So dito gi-remove, dito gi-covered lang, but dito it was totally removed. Si Jesus Christ ang nag-ako. Kinuha niya yung kasalanan mo, napunta kay Jesus Christ. He became sinner. He became sin for us. So yun po. Okay? So pasalamat tayo. Amen? Positionally, hindi na sinner ang tawag sa atin. Positionally ba? Spiritually speaking, sa harap ng Panginoong Diyos, hindi ka na sinner. Ang pagtingin ni Lord, hindi ka na sinner, although makasala pa tayo. Pero saved by grace. Nung una, before ka na saved, sinner ka. Pero after the death of Christ, after your salvation, you are saint. Okay? Saint ka na mga kapatid. Tayo po. Amen. Praise the Lord for that. Okay? And then, what else mga kapatid? Okay. Like I said, last Sunday, Old Testament, Then, tooth for tooth. Yan. Ang batas nung una, especially sa time ni Moses, kung nagkasala ka, automatic po mga kapatid. Exodus 21:23. Ano ang patakaran nila? Tingnan niyo po. Exodus. Legal po ito sa kanila. Legal. Pag sinabing legal, katanggap-tanggap. Yun ang kanilang law. Yun ang kanilang patakaran. Yun ang kanilang rule of law. 21:23. Exodus 21:23. And if mischief follow, then thou shalt give life for life. Kung may masamang nangyari sa isang tao, then thou shalt give life for life. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, strife for strife. And if a man smite the eye of his servant, and the eye of his maid, that it perish, he shall let him go free his eyes. So dito po mga kapatid, okay, ito po yung kanilang civil law, na kapag ka nagkasala, nagkamali ang isang tao, may ginawa siyang masama, laban sa kanyang kapwa, buhay, no? Buhay sa buhay, ngipin sa ngipin, mata sa mata. So, anong term natin ngayon ba? Kamay na bakal. Iron rod. Oh. So, kung tinanggalan ka ng ngipin, tanggalan mo rin ng ngipin. Ganun ang patakaran, hindi illegal sa kanya. Pag sinampal ka, sampalin mo rin. Hello? Merong, aywan ko, tawag ba dyan? Anong tawag dyan? Sa US, I think, sa US, meron silang game o hobby or sport, sampalan. Ikafikapon pa niyang kalaban yan.
Abo, iwan ko nakita nyo? Ay, pambihira. Sabi ko pa, bakit gi-allow ito na sport na brutal masyado na pagkatapos, hindi mo na makita ang mata, halos iba, na-deform ng itsura. Imagine mo, Brad. Ewan ko, anong criteria niyan? Pag di ka matumba, ano? Habang, ano pa? Sampalan ba? Grabe. Tapos, ang lalaki pa naman ng mga tao. Brad, ngayon, tanong, kung ito applicable pa sa atin ngayon, iwan ko lang, kung magsimba pa yung iba, pag nagkamali ka, di ka nagbayad sa utang, ikaw, pak! 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 Oh, imagine mo. Kahirap. Amen? No? So, salamat sa Panginoong Diyos na hindi na po ganon. Amen? Anong sabi ng Bible? Anong sabi ng Bible? Sa New Testament, ano na tayo? Okay? So, tingnan po natin, mga kapatid. Hindi na po. Kung buhay ang kinuha, inutang, buhay din ang kapalit. Salamat, hindi na. Wala naman, lobat na talaga. Romans 12:17. Tapusin po natin. Romans 12:17. Romans chapter 12. Romans 12:17. 12:17. Alright. Chapter 12. Hello. Chapter 12, verse 17. Alright. Basahin natin lahat. Ready, go. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. 18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So, ang principle ng Bible, recompense to no man evil for evil. Hello, amen? So, wag na daw tayong gumanti sa masama. Ginawan ka ng masama, balikan mo rin ng masama. Hindi na ganun. Kundi sabi ng Bible, sabi niya, instead, provide things honest in the sight of all men. Ano pa? Verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, look at this principle, live peaceably with all men. Ayun. So dapat, ano mga kapatid, hindi na yun applicable. Hindi na yung eye for an eye, tooth for a tooth. Instead na live peaceably. Huwag nating So ibig sabihin, ang patience, no? Ang love na, ang mag-govern sa atin. Okay? Ang peace na ang mag-govern sa atin. At kung pwede daw, mamuhay tayo ng tahimik kasama ang mga tao. Amen? With all men. With all men. Okay? So sa kanila, pag may pinatay, kaya may mga tao ngayon, gi-apply pa rin ito kasi nasa practice yung tawag ito sa mga Muslim brothers, yung rido. Pag nawalan sila, balo sila. Way kasuhay. Way kasuhay. Way aduhay bad. Way reklamuhay. Ano lang. Balusanay lang. Paubusay. Next time, balos naman. Next time, ganun. Kasi yun ang sa Old Testament na practice. Pero ngayon, hindi na. No? Live peaceably. Live peaceably. So, iba ang grace, mga kapatid. Iba sa Old Testament at iba dito. Meron pa tayong isa, pero sabi ng Bible, Book of Matthew, kung di ka magpatawad, di ka rin patawarin. Nasa Matthew yan. So, kailangan kang magpatawad para mapatawad ka ng Ama. Okay? Kaya nagtanong si Peter, Lord, ilang bisis ba ako dapat magpatawad sa aking kapwa? 7 bisis ba? No. Sabi niya, 70 times 7. 70 times 7. Pero ngayon, kung di ka magpatawad, hindi ka ba rin patawarin ng Ama? Sa New Testament, hindi na. Sabi ni Paul, magpatawad ka katulad ni Kristo na pinatawad ka. Oo. So magpatawad kayo kung gaano kayo pinatawad ng Diyos. So yun ang kaibahan, mga kapatid. No? So magpatawaran tayo. Okay? Kung paano tayo pinatawad ni Lord, ganon din po tayo. Okay? So magkaiba po siya. Magkaiba po. Okay? God willing, ilagay sa Brad? Para di na ako magsulat. Ilagay natin sa screen para makita nyo.
Lord willing, next na natin. Amen? Para makita natin ang comparison. Amen? I hope and pray na meron tayong natutunan po ngayong hapon. Okay? Patuloy tayo, natin, para ma-interpret natin ang Bible. It is law or grace ng Panginoon. Amen. Panginoon, tayo please. Salamat po this afternoon. Salamat, Lord, sa lesson na aming natanggap. Na Lord, nagkaroon kami ng comparative study about sa law and grace, about, Lord, sa New Testament and Old Testament. Help us, Lord, na every time magbasa kami ng Bible, i-analyze namin kung ito po ba ay before the cross or after the cross. Para malaman namin, Lord, kung saan kami lulugar. Para malaman namin yung mga verses na directly sinabi mo po sa amin. Kaya help us, O God, little by little, na mag-learn pa kami more sa iyong salita. Salamat, Ama, na ngayon ay hindi na po kami saklaw, hindi na kami sakop ng law. Kaya napakahirap ang buhay during the law. Salamat ngayon na ginawa mong very smooth, Lord. Ginawa mo pong napakasimple. Kahit ang kaligtasan, napakasimple. Ang pagpapatawad, napakasimple, Panginoon. Kaya, we are so happy, Lord, na ikaw yung aming pinaka-final offering. No need na kami mag-alay ng hayop, dugo ng baka, kambing, or tupa. Katulad doon sa Old Testament. Kundi, Lord, ang iyong final offering, ang iyong dugo sa cross, ikaw na yung pinaka-final offering namin. At napatawad kami ang aming kasalanan before, ngayon at even sa hinaharap, kasama na, Lord, na pinatawad ng iyong dugo. So, salamat, Panginoon, sa napakalaking blessing na aming ma-enjoy, Panginoong Diyos, through Jesus Christ our Lord. And thank you for your sufficient grace. Sana wag naming abusuhin ang iyong biyaya. Sa halip ito'y magtutulak sa amin na magkaroon kami ng takot ng kasalanan. Kaya, Lord, maraming salamat po, nag-i-inform niyo po kami. And help us na, Lord, patuloy mo kaming bigyan ng lakas at kagalakan na magbasa pa, mag-study pa more ng iyong mga salita. Thank you so much, Lord, sa mga brethren na nandito. I hope little by little ay sila din po ay makapag-learn ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, and these things aming binabalik sa inyo ang glory and honor and thanksgiving. In Christ's name we pray. Amen and amen. All right, remain standing, please. Before our afternoon offering, let's have our singing.